Grabe talaga naganap sa mansion today na pilitan si mother na i-shave at kalbuhin itong si Kelvin. For today, maaga pa lang nga nag-umpisa na si Kuya Edmar nyo napaliguan itong si Kelvin. Alam nyo kasi itong si Kelvin talaga madalas yung mabilis magdumi gaya nga ni Hercules kasi sobrang haba rin talaga ng mga balahibo nila. Lalo na nga kapag nakikipaglaro sila sa ibang pack members natin, Diyos ko talagang naglalagkit-lagkit yung mga balahibo nila. Dahil nga yun sa pagkakagata nila at syempre basa-basa dahil ng laway tapos minsan pa talagang mapapahiga sila or mapapaupo doon sa off-leash area. Kaya naman ang ending yung mga woolly natin na pack members ayun, madalas talaga putik-putik yung mga balahibo nila. Buti na lang nga at yung mga iba nating woolly, gaya na nga lang nitong si Kelvin, hindi naman mahirap paliguan talaga. Nagmana nga itong si Kelvin sa daddy niya kasi kung paliguan nga talaga naka-steady lang yan at hindi talaga basta-basta umiibo. Very minimal lang din kasi talaga yung mga galaw-galaw ni Kelvin tuwing pinaliliguan siya, which is a good thing. At least hindi na mahirapan yung tagapagpaligo, hindi gaya ng ibang pack members natin na kailangan mo pa talaga makipag-wrestlingan habang pinaliliguan mo. Feel ko nga enjoy na enjoy rin kasi talaga ni Kelvin ang tubig since ang sarap-sarap naman din talaga sa pakiramdam na maligo kaya naman hindi na rin siya basta umiibo. Ang hindi nga lang talaga niya na-enjoy itong ginagawa ng mother niya sa kanya. Tinitingnan nga ni mother yung kanyang ngipin dyan at yung gilagid niya kung okay ba yung kulay. Kasi guys, alam niyo ba, for other dogs, maaari yung maging basihan ng health nila yung kulay ng gilagid. Gaya na lang nga dito sa mga huskies, kapag napansin nyo na yung mga huskies nyo medyo maputla yung gilagid, ipacheck nyo na rin sila sa vet. Sa mga huskies kasi, kailangan talaga mapula-pula yung kanilang mga gilagid, ibig sabihin healthy sila, pati na rin nga yung dila nila. Kaya nga si mother, basta may nararamdaman siyang kakaiba sa mga pack members natin, una talaga niyang binubuklat yung gilagid, tapos kapag nakita niya na medyo maputla at light yung kulay, papa-check up na talaga niya yan at ipapa-blood test. Anyways, balik tayo sa video. After ng mahaba-habang kuskusan dito kay Kelvin sa kapal ng balahibo niya, eto naman tayo sa mahaba-haba na pagbo-blower. Di rin na kinaya na isang tao lang yung magbo-blower at pinagtulungan na talaga yan ni mother at ni kuya since dalawa naman yung blower natin. Bali, isa nga pala namin gamit na blower, monster blower siya kaya medyo malakas pero yung pinakamahinang setting hanggang sa kalahati yung ginagamit namin. While itong isang blower naman siya yung mga normal blowers na makikita natin sa market na yung pinakamalakas niya parang hindi pa talaga caring makatuyo ng woolly ng husky. Kaya naman pinagdadalo na rin yan para mas madali ring makatapos pagbo-blower. In fairness din naman dito kay Kelvin kung gaano siya kabait habang pinaliliguan ay ganun rin naman siya kabait habang binoblower. Tingnan nyo naman dito, pumuwesto pa talaga siya at dumapa para nga matuyo rin natin yung likod niya since natuyo na nga natin yung pinakadibdib at yung front ng kanyang katawan. O diba, good boy talaga ang Kelvin natin, sumusunod talaga kung ano yung bet natin para sa kanya. Kaya naman kahit medyo matagal talaga yung ganitong pagbo-blower at medyo nakakangalay, hindi rin naman gaanong nahirapan talaga si na mother dahil mabait nga itong si Kelvin. Dito na nga lang talaga sila sa part na to, medyo hindi nagkaintindihan kasi nga napansin ni mother na matted na yung balahibo ni Kelvin dito sa may part ng ulo niya. Napakalaki na rin nga ng mga part na chunks kaya naman no choice si mother kundi i-shave na nga lang din yan para tanggalin. Dito rin nga kasi talaga nagumpisang maglikot-likot si Kelvin since syempre hindi na rin talaga niya alam kung ano bang ginagawa sa kanya, kung kinakalbo ba siya or hindi. Pero syempre ang shinave lang naman ni mother ay yung mga parts na matted, tinanggal niya nga lang yan kasi nga medyo uncomfortable rin talaga yan sa pakiramdam nila. Medyo marami-rami rin nga talaga ng mga matted parts yung tatanggal ni mother. Grabe, ang lalaki rin talaga ng mga chunks nila. Sabi nga ni mother, yung nagkakos daw ng mga ganitong matted na balahibo, yun daw ay kapag hindi mo natuyo ng ayos sa mga fur babies mo, lalo na yung gantong woolly. Bali, ang ending, yung mga part na hindi natuyo masyado, yun talaga yung magmamated. Kaya naman ayun, talagang tanggal na lang ni mother yung part na yan dahil hindi na talaga masasalba yung balahibo niya doon. After naman ng shaving session nila, lumabas muna saglit dito si Kelvin at nagtakbo-takbo sa nga niya inihiyan ang mga sasakyan. O diba, asong-aso talaga ganyan kasi talaga sila, ewan ko ba, bet na mga aso na umihi sa mga gulong. Pero good boy din naman siya dahil nga alam niyang malinis na siya, pumasok na rin agad siya after niya nga mag-potty at magwiwi sa labas. Pinasok na rin naman siya ni mother dito sa loob ng mansyon, yun nga lang kinailangan niyang buhatin ang napakalaking bata na to. Sa sobrang bigat nga nitong si Kelvin guys, parang buhat na rin ni mother yung sarili niya. Binuhat nga pala siya ni mother kasi dito muna siya pansamantalang inilagay sa isang cage na wala nga pong pack member. Parang extra cage lang natin ito na pwedeng paglagyan. Sa sobrang laki nga ng batang to, tingnan nyo, halos sikip na siya sa cage na to at hindi na siya makaikot basta-basta. Dito nga muna pala siya nilagay kasi nung time na to guys, busy-busy paglilinis ang ating mga kuyas ng cage ni Kelvin. Minsan kasi talaga ang batang to sa sobrang likot, nagkakayat-kaya talaga yung cage niya kaya mayat-maya yung linis siya. Syempre, after malinisan yan, clean na ulit yung kanyang cage, kaya naman pwede na ulit niyang dumihan kaya binalik na ulit siya ni mother dyan.
Eto rin nga guys yung nagkakos ng dumi sa cage niya. Yung tubig niya minsan kinakawkaw niya or nilalandi niya kaya naman nagpuputik talaga.